So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukoshi, San Rafael branch para sa update natin. At ito nga, yung gaya nga ng sabi ko dati, sa may makina Moto Changi, may mga bagong nilabas, si Euromotor, katulad itong EZ125i. So tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako, walk around natin to, ayos na ayos yan. It's a metal rise on the sand. They see metal, I see a dream in motion. Every mile I ride carries raw emotion. Not about the speed, not the noise, not the fame. It's the lessons on the road that forever changed my name. Throttle in my hand, but my mind stays clear. Every twist of the road helps me conquer fear. Scars on the pavement, stories in the tires. Every engine starts with a heart full of fire. This ain't just a bike, it's a mirror of my soul. Every broken road made a broken man whole. Two wheels, one life, I'm chasing what is real. Not the horsepower, it's the way it makes me feel. Every turn I take, every mountain I climb, the journey builds the man. So ayun na nga, available na nga po dito ng kulay white. Okay, kulay white na EZ125i. Ibang iba talaga yung itsura ng pagka-white neto, and then nagustuhan ko rin yung ibang parts neto. So ikutin natin to, walk around natin para at least doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle at mga naghahanap ng ganitong update. Walk around na natin. Let's go. So ayun na nga, wala naman silang halos binago dito, pero parang mas elegante siyang tingnan ngayon dahil sobrang puti. Puting-puti talaga. So may mga nakita tayo nito, kulay gray. Ano pa ba yung nakita natin last time? Kulay black na matte finish. So ayan, kung naghahanap ka ng FI, matipid, maporma at kakaiba yung design, ito na yon. Okay, ayan. So sa harap niya, meron tayo rito ang black and white na glossy. Meron tayong brake lock din dito, safety features. Pagbaba natin, meron tayong Euromotor na e-logo. Okay, so may parang carbon fiber finish dito sa side na to, open part naman to. Then may 125i dito na kulay gold. Yung ating daytime running light, maporma talaga to. Ayan, signal light niya nandito sa side. Ito naman yung ating headlight, is LED na rin. May kulay black din tayo dito na matte finish. And then maangas din talaga yung design niya. Okay, yung datingan niya maganda talaga. Tapos dito sa side may Euromotor. And then meron tayong decals dito, kulay white na may kulay gray na faded. So yung kanyang fender is malaki din, mahaba din. And then yung extension niya maiksi lang. So naka-telescopic fork. Gustuhan ko talaga dito. Yung kanyang mugs is kulay gold na rin. Yung kanyang tires is Wanda. Ang kanyang size dito ay 70-90 by 14. Ito ay naka-tubeless na rin. So sa other side ng ating gulong, meron na tayo rito single disc brake. Naka single pot caliper na rin tayo rito. Naka air cooled nga pala ang isang to. Ayan. So sa side naman, ay kita natin dito yung ating gulay board. Meron na rin tayong utility hook dito. May USB charging port. Malawak yung ating side pocket dito. Ignition is naka-disusi pa rin naman tayo rito. May shutter lock din tayo rito. Pero yung other side nung ating side pocket is ano lang, masikip na siya. Ayan. So sa kanyang panel gauge, meron tayo ditong digital. Yung ating mga switches dito, meron tayong park light, headlight, and off. Electric starter, high and low. Wala tayong flasher dito, pero may hazard switch naman tayo rito. Ayan. Signal light and hazard switch. Electric starter, yung busina, ito yung busina. Tapos kakaiba rin yung pagka-red nito. Ayan, hindi siya mukhang OA tingnan. So sa grip natin, makapit. Throttle, okay, mababaw. Lever natin dito, medyo manipis lang. Smooth naman yan. Sa side naman, ayan, same lang din. Manipis lang din. Tapos smooth lang din naman. Okay, sa upuan, meron tayong mga leather na ganito. Maganda rin yung leather na ginamit nila rito. Ayan. So hindi siya madulas, depende siguro kung umuulan or depende sa suot nyong jeans. Okay? So may stitches. Sa pabilities, stitches. Ayun lang, dito lang yung stitches natin dito sa unahan. And then yung kanyang foam is nasa gitna. Malambot and then medyo matigas. Ayan. So nasa gitna siya.
So, dito sa part ng upuan sa ilalim, meron tayong parang carbon fiber finish, maporma yung side na to. And then, foot pegs natin. Ayan yung datingan niya, ayan yung design. Okay, so wala tayo ditong side stand kill switch. Lagyan din nila para at least dun sa mga other safety features, 'di ba? So dito yung emblem ng EZ125i. Ayan, kulay gold 'yan. Ganda no? Premium. Hindi siya yung emblem na parang pipitsugin lang tingnan. Maganda eh. Nag-effort eh, 'di ba? So dito naman meron tayo rito single shock tayo rito, and then adjustable naman 'yan. Dito naman sa ilalim, meron tayong pangharang na goma. Tapos, meron tayo rito na kickstart. Ayan. So, yung kanyang panggilid. So, ito, yung design niya medyo maliit lang. And then, sa likod, naka-drum brake tayo. And then, Wanda rin yung kanyang tires. Yung brand niya. So, yung size dito ay 80 by 90 by 14. Tubeless na rin yan. Then, dito sa other side, meron tayong parang carbon fiber finish. Maganda yung grab bar, matte finish na kulay black. And then, maporma din talaga. Yung taillight nito, isa sa mga magagandang taillight na nakita ko sa 125cc scooter. Okay, so dito yung pinaka taillight niya, signal light, itong side na to. And then may reflector, malapit yung ating fender, lagayan ng plate. And then yung tambucho, meron din tayo ritong cover na plastic, and then parang carbon fiber finish. Tambucho natin dito, ayan, maporma din. Maliit lang talaga. So, naka-air cool din tayo dito. Ayan. So, hindi natin mabuksan yung compartment, pero ayan, may compartment naman siya. And then yung kanyang fuel capacity is nasa mga 4 to 5 liters. Yung fuel gauge or yung fuel capacity niya. Okay? So, sa lahat ng mga gustong bumili nito at gustong malaman kung abot ba ng 5 to nakagaya ko, upuan natin to. Ayos na ayos siya. So, ayun nga mga best, no? Ayan, sa mga nagtatanong kung ano yung update para dito sa may EZ125i, ito, gaya nga ng sabi ko last time sa may makina Moto Changi, mga bago silang nilabas na kulay. Ito, kulay white, no? Iba yung pagka-white na ito. Kung titingnan nyo sa personal, ibang-iba yung itsura o yung finish nung kanyang colorway. Ayan. So, combination ng white and black na matte finish. Yung kanyang white is glossy, tapos pakita ko na lang din, or nakita nyo naman na sa walk around na ito, kung ano ba yung kabuuan na to. So ngayon, tingnan natin kung abot ba ng 5 to nakagaya ko. Ito, i-recommend ko to sa inyo bilang beginner. Kung naghahanap kayo ng mga motorcycle na pasok sa height nyo, then sa riding position or riding skills nyo, eto, pwede to 125, pero panalo yung specs, panalo yung kanyang looks, and then panalo din yung price. So upuan natin para at least dun sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Okay? Kung naghahanap ka ng mga 125cc, di ba? Mga ganitong motorcycle, baka pwede ito na yon. Ito yung hinahanap mong motor. Ayan. So ganito yung itsura natin kapag nakaupo. So abot na abot naman natin to. Magaan yung motor, okay? So, sa mga nagtatanong, ano yung full specs na to? Nandyan sa gilid ng screen nyo, nakita nyo naman na. Pero ayan, tignan nyo naman, napakagaan ng motor. Tapos meron tong kickstart, kung gusto nyo ng kickstart. And then may gulay board na rin tayo rito para sa mga pinamili natin. Yung panel gauge natin dito is naka-digital naman na. And then, sa shock, uy, malambot yung shock. Rate natin siya ng mga 7 out of 10. Okay. So, nagustuhan ko din dito yung kanyang emblem, yung 125 dito, 125i, kulay gold. Yung kanyang mags is kulay gold na rin, harap at likod. And then yung emblem niya dito na EZ125i, kulay gold na din. O, diba? So yung upuan, nasa gitna siya, may lambot at tigas akong nararamdaman. Pero goods to para sa mga long ride. Okay, so sa turning radius niya, meron pa tayo space. Sa legroom, regular ano natin dito. Meron pa tayong space dito. Okay, kagandahan din dito, meron tayong USB charging port. So, yun, naka-FI na rin to. Kaya kung naghahanap ka ng tipid na motorcycle na 125, maporma, tsaka alam nyo naman na hindi magastos sa gas, eto na yun. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle updates. Available po dito sa may Mitsubishi San Rafael branch. Puntahan nyo na lang, or any
Mitsukushi branch dyan sa lugar nyo. Okay, so sana nakatulong tong video na to, and then share nyo yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to, dahil ang dami ko nakikitang gumagamit nito dito sa amin. Okay, so yun, sana nakatulong tong video na to, and then sa mga gustong bumili, puntahan nyo na lang or kontakan nyo na lang si Mitsukushi. Nice yan. So center stand natin. Center stand, magaan ba siyang i-center stand? Yun, magaan din siyang i-center stand. Ayos! So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong Euromotor EZ125i? Comment nyo naman yan, at para doon sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao, maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Of my soul, every broken road made a broken man whole. Two wheels, one life, I'm chasing what is real. Not the horsepower, it's the way it makes me feel. Every turn I take, every mountain I climb, the journey builds the man one ride at a time. Two wheels, one life, I'm chasing what is real. Not the horsepower, it's the way it makes me feel. Every turn I take, every mountain I climb, the journey builds the man one ride at a time. People judge a bike by the badge on the tank. I judge it by the memories, not the price in the bank. Because legends aren't built in a showroom floor, they're born in the mouths that keep asking for more. The road doesn't care where you came from before, it only asks if you'll open one more door. So respect every rider, whether fast or slow, cause every destination starts with let's go. This review is in numbers, it isn't top speed. It's about finding yourself every time the engine breathes. Somewhere to rise.